Hello everyone! Mami Lens again here and welcome to our new video. So, actually, itong video na to, na-create ko na siya parang 6 months ago pa. Pero hindi ko tinuloy yung pagpo-post. So today, I decided na gumawa ng panibagong video, ng mas maayos na video, about the pros and cons of dependent visa sa UK. Kung nagpaplano kayong pumunta ng UK under dependent visa, baka makatulong tong video sa inyo. So, I hope na tapusin niyo ang video na to. Mostly ng mga i-share kong experiences dito ay personal experience, pero may iilan din na experience ng mga taong kakilala talaga namin dito. Of course, laging may pros and cons ang mga bagay-bagay, but at the end of the day, ang question ay, worth it ba na pumunta ng UK under dependent visa status? So, unahin natin yung magagandang dahilan kung bakit worth it ang dependent visa status. So, first, katulad ng nabanggit ko sa last video ko, ang isa sa pinakamagandang dahilan para pumunta ng UK ay education. So, if you are a parent or if you have the opportunity to bring your family in the UK, yes, it's very, very worth it. Perfect ang UK para sa mga pamilya dahil sulit ang pagpapaaral dito. Though mataas ang tax, sobrang sulit ang education dito. I mentioned before na walang tuition, but you will receive a very good quality of education na parang international school levels kumbaga sa Pilipinas. Ang mga bagay na pagkakagastusan mo dito pagdating sa education ay same na mga bagay din na gagastusan mo pag nasa Pilipinas ka, like uniform, baon, may ibang school supplies, but mostly ay provided na ng school. Yung notebooks, yung pencils, yung pens, provided na yan ng school. Dumating kami dito sa UK noong 9 years old lang ang anak namin at ngayon ay 11 na siya, magta 12 years old na siya. So, nung pumasok siya dito, medyo nahapyawan niya lang ang year 4. Pero dito siya nagtapos ng primary. Year 4, year 5, year 6. Ngayon ay nasa year 7 na siya at nasa secondary schools na siya. Apart from the school itself, maganda rin dito ang extracurricular activities nila. What my son did, siya ay sumali sa football club noong siya ay nasa primary school. So, every Friday after school, meron silang football training. Nakikipag-compete din sila sa iba't ibang schools na nandito sa area. So, magandang exposure yon para sa mga bata. We're also thankful na ang anak namin ay nakapagtapos sa isa sa pinakamagagandang primary schools na nandito sa lugar namin. And apart from quality education ay mababait ang mga teachers at school staff. Ganon din ang mga naging kaklase at naging kaibigan niya. Second ay pwede kang mag-work ng kahit ano. Actually, mas flexible ang visa ni dependent compare kay main applicant. Dahil si main applicant ay nakatali sa company o sa work na nagbigay sa kanya ng sponsorship. Unlike kay dependent visa, kahit saan pwede ka mag-work except lang sa pagiging sports person. So, pwede ka mag-work sa grocery store, sa schools, sa hospitals, sa care homes. So, marami kang pwede maging trabaho. Third, you have equal rights kay main applicant. So, you will also have the right to live and work dito sa UK under dependent visa status. So, as I've mentioned, flexible ang visa mo dahil kahit saan pwede kang mag-apply ng job. Pwede kang mag-part-time or mag-full-time. Depende sa makukuha mong trabaho. Also, I'm not just sure kung nagbago na to. Pero nung pumunta kami dito, just 3 years ago, ang dependent visa, ang mga dependents ay hindi required na mag-take ng IELTS. Ang requirement lang para sa dependents ay mag-take ng TB test, yung sa lungs, yung medical exam. Yun. So, lahat kayo magte-take nun. But,
ang IELTS, ang magte-take lang nun ay si main applicant. So, bawas agad sa gastos yun. And the last on my list ay travel. Isa sa pinakamagagandang bagay na pwede mong magawa kapag nandito ka sa UK or any European countries ay travel. Mas madali at saka mas mabilis mag-travel kapag nasa Europe ka kasi halos magkakatabilan lang sila. Maraming bansa na by land mo na lang ita-travel, nandoon ka na sa kabila, sa isa pang bansa. Also, may mga countries na nire-recognize ang BRP, ang UK BRP. Like, for example, sa Balkan territories, may mga Balkan country na kapag meron kang BRP, kahit na Philippine passport holder ka, ay makakapasok ka visa-free. Katulad ng Albania, Montenegro, Macedonia. So, sulit at madali mag-travel pag nandito ka. Now, let's talk about the cons. Siyempre, katulad nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras ay puro positive ang dahilan na makikita natin. Pinaka-mabigat na pwede maging dahilan ng cons ng isang dependent visa ay ang pagkatali nito sa mismong main applicant. So, for example, nag-end ang visa ni main applicant, automatic na mag-end na rin ang visa mo. So, for example, nag-end ang visa ni main applicant at kinakailangan niyong umuwi ng Pilipinas. Kahit na may trabaho ka pa dito sa UK, mapipilitan kang umuwi ng Pilipinas dahil konektado ang visa mo sa visa na mismong main applicant. So, kinakailangan mo rin na mag-renew ng visa mo. Dahil nga sabay kayo na mag-renew, ay doble rin ang gastos. So, more dependents equals more gastos. Hindi ko sure kung nagtaas na ngayon, pero may plano kasi ang government ng UK na magtaas ng fees. Kung mag-renew si main applicant ang visa, ibig sabihin mag-renew ka rin. So, times 2 ang, for example, babayaran niya sa NI, sa NHS, sa other fees, sa taxes. Katulad sa amin, 3 kami. So, 2 kaming dependents ng husband ko. So, kapag nag-renew siya, times 3 kagad, diba? 3 agad yung babayaran niyang visa. So, medyo mabigat talaga siya sa bulsa. At dahil dito, dapat pag-ipunan. Lalo na kung may plano kayong mag-ILR at kumuha ng citizenship. Kailangang paghandaan dahil mabigat ang gastusin para sa mga bagay na yun. Also, may iba akong nabasang stories sa mga groups about problem between the dependent and main applicant. So, may mga dependent na dinala dito at nagkaroon sila ng problema ng main applicant nila, mostly spouse. So, may mga pagkakataon na gusto nilang kumawala doon sa main applicant, pero hindi nila magawa dahil tatanggalan din sila ng visa. So, kapag nagkaroon kayo ng problema ng main applicant, pwedeng magkaroon ka ng struggle pagdating sa visa mo or sa pagtatrabaho mo. But as far as I know, may mga help na pinaprovide dito sa UK for certain circumstances for people under dependent visa status. So, question, worth it ba na pumunta ng UK? My answer would be, yes, super worth it. Like what I've said, dahil family kami pumunta dito at ang anak namin ay nakakapag-aral, yes, super worth it. Dahil hindi naman lahat ng tao ay nabibigyan ng ganong chance and opportunity. Also, nasusulit din namin ang pag-travel. Another reason why it's worth it na pumunta sa UK kahit na dependent visa status ako ay dahil nakakapag-ipon kami. So, of course, iba-iba tayo ng circumstances. But as for me and my family, yes, nakakapag-ipon kami. Nakakapag-travel kami. So, para sa akin, worth it yun. So, I hope na kahit papano ay nakatulong itong video na to. If you're thinking na pumunta ng UK under dependent visa status, baka sign mo na to para mag-go. So again, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng mga videos ko at sa mga manonood pa ng video na to. Thank you so much. And we already have a Facebook group and Reddit
sa mga mommies na gusto mag-share ng kanilang kwento, huwag po kayong mahiya. Mag-send lang kayo ng stories niyo dun sa mga groups natin. Nilagay ko yung link sa description box ng video na to. So, see you all on my next video. Bye!